Naramdaman po ba natin ang kapangyarihan ng langit? Amen. Huwag po tayong umayag na hindi po natin maramdaman palagi ang presensya ng Diyos. Habang tayo sumasamba, maging oras-oras, kailangan po tayo po ay na-invade, nabakuran ng presensya ng Diyos upang ang lahat po sa atin ay magiging untouchable. Amen? The evil spirits, the spirit of darkness cannot touch us. Hindi po tayo magalaw. Because we are surrounded so many evil spirits, billions of evil spirits na panigilan po tayo. Ngayon, pag wala po ang presensya ng Diyos ating magkukumaliya tayo. Amen. Kaya dapat po, gagamitin po natin araw at gabi ang ating kapangyarihan. Amen. Because life is a war. Ang buhay po ay makikipagbaka, makikipaglaban. Every day, every minute, every seconds ay makikipaglaban. Kaya galingan po natin ating makikipaglaban at makikipaglaban po tayo kasama ng Diyos. Hindi po galing sa galing ng ating karunungan, kalaman, katalinuhan, because we have it. Napag-aralan natin sa eskwelahan, gumagaling tayo. Amen. Pero ang mga kagalingan na yan, na ating po nalalaman sa circular, lahat po yan, pag namatay tayo, ay sasama rin po sa ating pagkamatay. Amen? Pero yung galing-galing, karunungan kaalaman na galing sa Diyos, yan po ang magpupus, magamit tayo sa atin sa buhay na walang gan. Kaya doon po tayo dapat nag-excel. Amen? Doon po tayo dapat nagpapakadalubhasa. Kasi yan po talaga ang buhay. Amen? Many people are educated, but many people don't have God. That's why, kahit marami po silang kayamanan, tanya, sikat, pero wala silang Diyos, still, nabibiktima po sila ng kasalanan. Nangungurak pa rin sila, wala pong pasasa, hindi po nagtitigil yung pagdaloy ng kanilang kasakiman, ng kanilang kapangyarihan, because wala silang Diyos. Hindi po ibig sabihin na edukado ang tao, natapos ang tao, mataas ang pinag-aaralan sa buong mundo, ay hindi na po siya, ay exempted na po siya sa kasalanan, sa kapangyang nagalilingan. In fact, marami pong educated people na sila pa po yung talagang nagagamit ng kasalanan. Amen? Maraming pera nila, kaya sa dami ng pera, may kakayanan po silang bumili ng shabu, magbababae, maglalaki. Amen? Kasi marami silang pwede. Kasi nga, may kaulungan sila, may pinag-aral na natapos. Amen? So, hindi po yung nagtinitingnan ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Panginoon sa atin, mayaman tayo sa kanyang salita. Amen. Amen. Mayaman tayo sa spiritual na bagay. Yan po ang nais at ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At huwag po natin payagan na hindi po tayo yayaman sa mga spiritual na bagay. Amen? Amen. Praise the Lord. At nagsisimula po yan para yumaman ka sa spiritual na bagay. Magsisimula po yan sa desisyon natin. Amen? Mga kapatid, pasok tayo. Nagsisimula po yan sa desisyon natin. And you know what? Ito po yun, isishare ko na rin po sa inyo kasi hindi naman kayo nagpupunta lang tayo nagpupunta halos sa tuwing Webes. Kami nag-aaral patungkol po sa subject ng repentance. Sa Tagalog po ng repentance,
repentance ay pagsisisi. You know what, church? Nung si Jesus Christ, after the baptism, water baptism, sumakanya na po ang Holy Spirit. Okay? Kasi, pag na-water baptize ka, yun po yung confirmation na nagdideklara ka na po na ikaw ay susunod sa Diyos. At pag susunod ka na sa Diyos, yung Holy Spirit, nag-decide ka na kasi, ay mag-i-invade na sa'yo. Ngayon, si Jesus Christ, pagkatapos po ng Spirit invasion sa Kanya, ang una po niyang ipinangangaral ay pagsisisi. Di po niya unang ipinangaral paano kayo maman. Di po niya pinangaral paano ka magiging magaling sa mga bagay ng sanlibutan ito, magiging tanyag sikat. Hindi po niya pinangaral po na. At hindi po siya nangangaral ng mga bagay na magiging sikat at tanyag dito sa mundo, na ikaw yung tinitingnan na ikaw ang bida, dahil espiritu po yan ng mundo, espiritu po yan ni Satanas. Amen? Ang pinapangaral po niya sa Matthew chapter 4 verse 17, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Amen. Ito din po sinisigaw ni John the Baptist. Kasi si John the Baptist, siya po yung nauna. No? Nangangaral po siya ng baptism of repentance. Ang repentance po pala isang baptism. Tingnan mo, maraming nababautismo sa tubig still. Bumabalik pa rin sa kasalanan. Bakit? Ang napakalang bautismo ay baptism of repentance. Amen. At ang isang tao, mga kapatid ko, napakahalaga na ang the spirit of repentance ay makarating sa bawat isa. Sapagkat kung hindi po makapagsisisi at talikuran ng isang tao ang kanyang kasalanan, kahit kailan, hindi po siya maaaring pagharian ng Diyos. Nakuha po ba natin, church? Amen. Kaya napakahalaga. Pakinggan po natin ang gospel ng Diyos about repentance. Kapag ang bawat isa sa atin ay hindi po makarating, hindi po magsisimula sa pagsisisi ng kasalanan, pagtalikod ng kasalanan, kahit kailan, gaano ka kayaman, gaano ka kasikat, katanyag, gaano man kataas ang iyong pinag-aralan sa buhay na ito, gaano man ikaw kaganda, kapogi, gaano man ang kalagayan mo kasarap sa buhay na ito, kapag hindi mo naranasan na magsisisi at tatalikuran ang kasalanan mo, hindi ka pag-aarian ng Diyos, mabubuhay kang hindi mo kasama ang Diyos, kaya maging talunan ka sa buhay. Amen? Amen. Kaya napakahalaga na magsisi ka at tatalikuran mo ang kasalanan. Diyan magsisimula ang panibagong buhay. Kapag hindi ka nagsisisi at umalikod sa iyong kasalanan, hindi magsisimula ang bagong buhay. Nagsisimula lamang po ang panibagong buhay kapag pinaghaharian ka na ng Diyos. At hindi ka maghaharian ng Diyos kapag ikaw ay nasa kasalanan, dahil ayaw ng Diyos na may kasalanan ka dahil banal siyang Diyos. Amen? Kaya hindi natin pwedeng ipagsabay ang kasalanan at ang Diyos. Mamili ka Diyos o kasalanan. Pagpiliin mo ang Diyos, buhay na walang hanggan. Pagpiliin mo ang kasalanan, kaparusahan walang hanggan. Naunawan po ba natin, church? Amen. Ay, maraming Kristyano. Hindi po kasamang sumamba. Umanda sa church. Nakikinig ng mga sermons. See to it. Ngayon, pagsamba mo na yung pagpakinig ng sermons. Hayaan mong kumilos ang Diyos sa'yo.
Makinig kang maayos na may panalangin na palalayain ka ng Diyos kung anong kasalanan gumagapos sa iyo. Sapagkat hindi ka makapagsimula ng bagong buhay kapag hindi mo sinimulan sa pagsisisi at pagtalikod. Yan po ang ipinangarap ni Jesus Christ. In fact, sa Matthew chapter 18, ang sabi na verse 3, magbago kayo. Paano ka makapagbago kung hindi ka naman nagsisisi tumalikod? Pag nagsisi ka na, tumalikod ka na sa kasalanan mo, pwesto ang pagbabago. Ay mangyayari magagana. Pero kung manatili ka sa kasalanan mo, hindi mo sa puputulin iwalayan, talikuran, wala pa rin pagbabago mangyari sa iyo. Kasi yung lumang pagkatao mo, naroon pa rin. Pero ang tunay na pag-isa kay Yesu Cristo ay isa ng bagong nilalang. Tunay na nakikipag-isa sa Panginoon Yesu Cristo, sabi ni Paul, sa 1 Corinthians 5:17, ay isa ng bagong 2 Corinthians 5:17 rather, ay isa ng bagong nilalang. When we say new creation, new life, bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Ano yung dati nating pagkatao? Simulan niya sa bibig, panamura, sinungaling, nanlalaki. Hello? Puro negative ang confession. Mahirap ako. May sakit ako. Logi na negosyo. Hello? Wala na. Talo na ang buhay ko. Hindi na ako makapagtapos. Lahat ng negative! Alam niyo ba? Nung ang Diyos ay nagputos kay Moses, sabi ng Moses, pupunta ako doon sa Pero. Ano naman ang pangalan na sasabihin ko na nagsugo sa akin? Amen? Ang sabi ng Diyos, sabihin mong isinugo ka ni ako nga. I am. So, ang pangalan ng Diyos ay I am. Amen? Kaya sa buhay na ito, lagi kang magko-confess sa Diyos. Lagi kang magko-confess sa mga good things, mga good works. Bakit? Ang pangalan ng Diyos ay I am. Therefore, sasabihin mo palagi, I am blessed. I am healed. I am forgiven. Ganon. I am secured. I am saved. I am blessed and highly favored forever. Kailangan sabihin mo bawat salita, I am blessed. I-attach mo ang Diyos sa iyong bawat salita. Because that is the name of God. I am. And beginning today, do not confess any longer negative words. Sabihin mo, kahit wala kang pera, I am blessed. Pinapaintulutan mo ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, na i-bless ka, I am. Sabihin mo na sinuko ka ni I am. Amen! Did you get the revelation? I am here. I am free. Amen? I am safety. Amen. Lahat po ng good things, i-confess mo sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Sikapin po natin habang nag-confess tayo, confess it with a clean heart. Amen po ba? So dapat, I am victorious forever. My family, I am and my family is victorious forever. Alam mo,
Yan lang po hinihintay ng Diyos, i-confess natin. Alam niyo ako, pag meron akong naramdaman, minsan talaga aking kainaan, dito kakitaan. Dito ko sinasabi, kailangan ko maglagay, kailangan ko ma-exercise, basta iba na yung may nag-exercise kayo, naglalakad ka, iba na yun. Pero hindi ko sinasabi kung ano naramdaman ng pa ako. Amen? Imbis na sasabihin ko, ito natutunan ko sa Diyos, imbis na sasabihin mo yung sakit, i-cast out mo yung sakit. Nalaw mo ba natin mga kapatid ko? Ang sabi ko po, imbis na sasabihin mo yung sakit, aray, 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 bakit hindi mo na lang palayasin yung sakit? Demonyo ng sakit, layas! In the name of Jesus. Kanina, abang ako'y nagka-quiet time dahil ako magtutulong ngayon. Meron akong naramdaman dito. Imbis na sasabihin ko, akin na nga yung panghaplas. Anong haplas-haplas? I have the authority. Merong espada ang Diyos na binigay sa akin. Gagamitin ko yung espada na yan. Double sharp edges yan. Magkabila ang talim. Gamitin mo. Ginamit ko. Bill mo, gumagapang yung pain papunta sa baba. Sabi ko, pagod na ako kahapon na. Tapos gumagapang. Alam nyo, kinas-out ko na. Espiritu ka ng pain sa akin, pero kang wala kang karapatan, manang dyan sa ngalan ng Jesus. Layas! Lord, thank you for the healing plan. You are my healer. As you know what? Hindi ko na siya naman. Amen? Alam niyo, kagaya ni Moses. Si Moses, namatay po siya na maliwanag ang mata. Gusto ko ba yung tayong lahat ay mamatay na maliwanag ang mata? Hingin niyo sa Diyos! Amen? Alam niyo, minsan ang mali ng Kristiyan, hindi nag-pray. Imbis na mag-pray, alam mo, wala akong pera ngayon. Alam mo, sino kayo malapitan? Sino mautangan? Wala ka sa mga utang, kapatid, magbayad ka. Amen. Marami na akong utang sa buong mundo. Hindi na babayan. Ano sabi ng Romans 13? Huwag kang magkaroon ng atraso sa kapwa mo. Sagutin sa kapwa mo. Amen? Kaya kalabitin mo, hoy, magbayad ka na. Magbayad ka na ng utang mo. Ako, may utang din ako. Alam niyo po ba, bago ko na-place ng aking clinic, laboratory, yung aking pathologist, kasi hindi ka naman pwedeng magtayo ng laboratory kapag wala kang pathologist. At karaming pera mo. Hindi ko sinasabing ang dami ng pera ko Okay, si Lord yun sa buhay ko. Nasa pamilya na maraming pera, hinihingi ko yun araw gabi. Amen? Nambunan ako ng Panginoon. Ngayon, bago ako mag-close ng laboratory, meron ka akong outstanding balance sa kanya. Kung di ako nagkamali, 8,000. Ngayon nung nag-close na ako, kahit wala na po akong laboratory, binayaran ko siya, nag-send ako ng pera sa bangko. Di ba? Pwede ko na siya takasan Amen? Pwede ko na siya hindi bayaran, amen? Pero ako'y anak ng Diyos, ako'y nasa Diyos. Hello, bilang anak ng Diyos, hindi ko ni kinakalimutan ang aking mga obligasyon sa aking kapwa. Binayaran ko siya. Nag-send ako sa bangko. Malaking pasalamat niya. Meron pa po akong balance na 4,000. Hanggang ngayon, hinanap ko siya sa Facebook. Hindi, kasi 10 years ago na 2015 ako nag-close, di ba? 10 years ago. Meron pa akong balance na 4K. Ang bigat ng kalooban ko na. Sabi ko, meron nga akong pera dito ng mga extra. Higit sa 4K. May utang naman ako. Parang,
ko. Hindi ko na ipakontak yung medtech ko. Pero pinagpipray ko yan sa Panginoon na itong mga utang ko na to ay mababayaran ko. Mahagilap ko rin yung mga si doktora. Uli ko alam pa paano kami magkakaniigan kasi yung pinagpipray ko na kung ano man po yung utang na outstanding ko ay mabayaran ko. Ayoko yung mamatay ko na may utang ako sa kapwa ko. Ayoko yun. Baka dahil sa mga utang ko doon pa ako pupunta ng impyerno, sayang naman ang paglilingkod ko sa Diyos. Alam ko ba natin magpapatuto? Alam niyo, pag nasa Panginoon ka na, lahat ng usap sa buhay mo, lahat ng bagay, ay ayusin mo na. Kasi ang kapalit niyan, buhay mo na hanggan. Amen? Babayaran mo ng presyo. Amen? So, babalik tayo. Dito muna tayo nilinig ng Lord. Pagsisihan ninyo, talikuran ninyo mga kasalanan sa pagkakmalangit na dumating. Simula tayo sa bibig. Ang bibig, chismoso, chismosa. Alam mo ba yung chismis? Alam mo yung chismis? Yung tao na wala dyan, sa harapan yung pinag-usapan nyo dalawa yun ang backbiting. Yung pinag-usapan nyo, sinisiraan nyo, nilalait nyo, hello? Kasalanan sa Diyos yan. Kaya nga, backbiting eh. Patalikod mo siyang sinisiraan, hindi niya kayang ibang. Tanggol ang kanyang sarili. Yan po yung chismis, yan po yung paninirang puri. Yun po ating bibig. Ang ating bibig, kahit Christian na tayo, pag tayo nagchichismis, buti sana kung mapag-usapan, tapos, sige kapatid, yun pala yung buhay ni sister, ni brother. Ipag-pray natin ha, isama natin sa panalangin natin. Hindi! Talagang naninirang puri na silang dalawa. Alam niyo, walang taga Jesus my life na chismoso-chismosa. Ang taga Jesus my life, imbis magsiraan ng pananangina. Ang mga anak ng Diyos. Kasi bakit tayo magsisiraan, kapatid? Isa ng ating kalaban si Satanas. Walang dahilan na magsisiraan tayo dahil si Satanas lang ang ating kalaban. Amen? Hindi mo siya pwedeng siraan. Hindi mo lang siya kalaban kasi si Satanas ang kalaban natin. At yung sinisiraan mo, mahal din ng Diyos yan, kaya mahalin mo. At pag mahal mo yan, hindi mo sisiraan yan. At pag napag-usapan nyo, hindi niya bigyan mga labing ipag-pray mo. Amen? Ano kasalanan ng bibig? Nagmumura, nagsisinungaling, nanalait, nagchichismis, negative confessions. Amen? Yan po yun. Dumating si Apostol Mark. Amen. O, diba? Sabi kanina, I am blessed. Pag sinabi mo, Apostol, may power yun. Amen? So, magsimula tayo sa bibig, church. Itigil na po natin yung mga negative confessions, yung pag-sismis, yung panlalait, yung pagmumura, yung pagsisinungaling, lahat na lumalabas sa bibig na hindi ko kaaya-aya sa pandinig ng Diyos at pandinig ng tao. Pagsisihan mo yan ang talikuran. Amen? Itong kamay. Masimula tayo sa bibig. Itong kamay. Ano to? Ginawa ba ito ng Diyos para sa kasalanan? Banal ang kamay mo. Banal yan. Kaya ikaw pag lalaki, huwag kang nananampal ng babae. O kahit sino pa man ang kapwa mo, na susuntukin mo. Yung kamay na yan, lahat ng kamay ng tao, ay ginawa po ng Diyos siya na banal. Kasi yung kamay natin, kawagis po yan, kalarawan
Pero hanggang kaya mo na, sa araw na ito, pagsisihan mo na talikuran yan. Amen. Ano pa? Mga braha. Di ba? Mga pagparmagtutungis. Di ba? Amen. Ano pa? Mga loto. Yung ticket ng loto. Ano pa? Waiting. Ha? Waiting. Ano pa ang mga hinawakan ng kamay? Pagnanakaw, pagpatay. Pero, lahat po na ginawa ng kamay na kasalanan masama. Pagsisihan mo na at talikuran niya. Hello! Ito, ginawa ng Diyos para hindi panuntok. Kaya si Manny Pacquiao, ipag-pray natin, huwag siya manuntok kapalit ng billions of money. Para itulong sa mahirap. Hindi po yung kaparaan na lang sa manuntok ka muna bago ka tumulong sa mahirap. Amen? Nasa Biblia ba yun? Manuntok ka muna, manakit ka muna para magkapera ka tapos inulbog mo sa mahirap. Mayroon ba ganon? Alam nyo, ang sabi ng Genesis chapter 9, huwag kang manakit. Kaya itong kamay natin, huwag natin ipanakit. Huwag natin gamitin para manuntok ng asawa, manuntok ng kaaway, kung sino man. Mga asawang lalaki yan, huwag kayong nananakit sa pamagitan ng panununtok. Amen? Pinapagamit mo yung kamay mo sa tiyablo. Amen? Pinapagamit mo. Lahat ng bisyo at kasalanan para masira yung katawan, huwag mo na. Amen? Huwag mo nang ipagamit. Amen? Kausapin mo katabi mo, huwag mo na ipagamit kay Satan yung kamay mo. Amen? Kapatid, si Jesus ang kailangan mo para lumaya ka dyan. Amen? Umiyak ka kay Jesus. Manalangin ka kay Jesus. Lumuhod ka kay Jesus na palayain ka sa lahat ng kahinaan kasalanan mo. At tanging si Jesus lang ang pwedeng tumulong para lumaya ka. Hindi ang asawa mo, hindi ang kapatiran mo, hindi si pastor at pastor, kung sino bang, kundi si Jesus lang ang tanging magpapalaya sa iyo. Kaya lumuhod ka kay Jesus para hindi ka dalanin yan sa apoy ng impyerno. Amen? So, kamay. Ang ating mata, kumusta ka? Puso ngayon ng pornography. Mga lalaki, hindi ko nila lahat ha. Mga lalaki, ilatanit ko yung mata nyo na hindi kayo nanonood ng mga bold. Yung mga bold star. Hello! Hindi! Alam nyo, yung ating mga mata, kaya nga, sabi ni Jesus sa aklat ng atin, di ba, kung ang mata mo ang nagiging sani ng kasalanan, dukutin mo yan. Bukitin mo yan. Mabuti pa raw yung mapunta ka sa langit, wala kang mata, isa lang mata, kaysa naman, kompleto ka ng mata, pero ikaw ay pupunta ng impyerno. Kaya yung mata, ingatan natin. Yung pornography. Ngayon, mabilis na lang pumunta niya sa YouTube. Nandun na lahat ng bullstar, lahat ng mga sexual activities, nandun na po yan. Mga lalaki, yung mga immoral sexual urge, hindi na po lalaki, pati babae, may mga ganyan. Grabe mga espiritu ng kahalayan, lust of the flesh. Alam niyo, it will lead to, mga lalaki, ito hindi ko yung pinipersonal, iniiwas ko kayo sa natin. Amen. Mga lalaki, pag nanonood kayo, yung mga mata ninyo pinapagamit sa kasalanan, pornography, yung sexual urge ninyo ay magising. Hindi lang po sa lalaki, pati sa babae
Kaya bawal. Magigising yan, yung design ng lust of the flesh mo, magigising. Kaya it will lead to masturbation. Alam niyo naman siguro yung masturbation. Wala anong bata dito ha. Tayo nagsisimula dito, seminar dito sa Panginoon. Tayo nagpa-practice tayo ng holiness sa buhay. Amen. Ngayon, kapag nagkaroon ng sexual act, syempre nagkakaroon ng baby. Pagka may asawa, nagkakaroon ng baby. Kapag nagkakaroon ka ng sexual act, nabubuntis ang babae. Amin po ba? Ngayon, sa pamamagitan ng pag-masturbate, that is a sexual act. Merong nade-develop dyan. Dahil kung mag-asawa kayo na nade-develop babies, pag nag-masturbate ang babae o lalaki, dahil kapapanood ng porno, merong nade-develop, hindi baby, nade-develop ang spirit of depression, spirit of anxiety, spirit of lust. Sasakupin ka na niyang espiritu na yan para ipapahamak ka. Kaya marami sa kabataan depressed, may anxiety. Bakit? I-check na sarili niyo, baka dahil po yan sa masturbation. Hello? Kaya huwag niyo pong i-lead ang inyong mga katawang lupa na nag-reverse ng sexual urges na emerald. Huwag kayong nanonood. Yung mga mata natin, dapat po yan sa mga banal na bagay. Dahil ang mata natin, dito yung nakatutuon. Di doon sa mga porno, ititigil na po yan pagsisihan na talikdan. Kasama yun sa pagsisisi pagtalikod. Amen? Yung mga pinapanood natin, mga violente, nagsusundukan, nagsisipaan, nagbabarilan, nagsasakitan, itigil na yan! Hindi yan sa Diyos! Kasama po yan sa pagsisihan natin. Kaya sabi ko sa inyo, ang buhay natin to Jesus my life ay linisan sa harapan ng Panginoon. Lilinisin natin ating mga sarili sa harapan ng Diyos dahil banal ang ating Diyos, malinis ang ating Diyos. Malinis po ang isip natin. Malinis nga ba? Ano bang nakalagay sa isip? Ano iniisip mo ngayon? Di ba marami dito pag nag-porno ka, iisip ko, wala na. Naglalaro ng kabastusan, kahalayan, amin po ba? Ano po lahat ng espiritu niya sa diablo yan? Kaya tulungan mo yung sarili ko. Huwag kang nag-iisip ng masama. Bastos, mahalay, nag-iisip ng mga negatives, nag-iisip ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yung isip natin, linisin natin. Ano ang gagawin natin sa Colossians chapter 3? Isa-isip ninyo ang mga bagay na panangin, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Palakpakan po natin. Amen! Kaya mga lalaki, wala pong porno para hindi kayo magmamasturbate. Ako hayagan ko siya na ipasalita. Bakit? Una sa Diyos. Kasalanan kasi yan eh. Kailangan natin i-expose sa kasalanan. Pangalawa, nasa medical po. Amen? Pangatlo, yung lakas ng loob na ipapahayag ko. Kasi bilang pastor, ay kagaya ng, kasi pag ikaw na sa Diyos na pastor ka, yung puso ng Diyos, bababa na yan sa iyo eh. Kung ang malasakit ng Diyos na sa iyo na, hayagan mo yan, maibulalas, kasi ayaw mo ang mga tupang mo ay mabuhay sa kasalanan. Amen. Palakpakan. Alam niyo, kung kayo hiwalay na sa asawa, wala natin yung nagagawa niya kung komplikado na. Pero walang imposible sa Diyos. Alam niyo, merong mag-asawa na hiwalay. They are both Christians. Ginagamit na sila ng Panginoon. Nasa Hong Kong yung babae.
Totoong testimony ito. Komplikado na talaga ang kanilang ano. Kasi I think both sides, nag-commit na po sila na, alam niyo, adultery. Pero alam niyo, bakit din na na-commit yun na backslide kasi sila? Pero nung lumalim na ang babae sa Lord, wala siyang ginawa kundi iluhod ang kanyang asawang lalaki. Alam nyo, sa tulong at habag ng Panginoon, lahat ng mga negative, ang ginawa ng tsaklo, bakit sila naghiwalay, pinanimot ng Diyos yun, at sila nagpatawaran, at sila po'y nagbalikan. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Kailangan mong makita ng Diyos na talagang totoo ka sa Diyos. Amen. At kilala ka ng Diyos ng totoo ka. Kung anong pinakapuso mo sa Panginoon, kilala ka niya, kahit imposibleng mangyari, pagyayarihin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Luke 1:37, walang hindi maaaring sa Diyos. Kapag hinilin mo, ang tanong, nagpe-pray ka ba? Yung iba, wala nangyayari kasi hindi na nagpe-pray. Imbis mag-pray, nag-murmur. Imbis mag-pray, naghahanap ng kung anong masolusyon. Bakit? Unang manalangin. Amen. Kasi, ang gusto ng Lord, lumos tayong masiyahan, maganap sa buhay na ito. Amen. Humingi kayo, sabi ni Jesus, upang malubos ang inyong kagalakan. Bakit malubos ang inyong kagalakan? Kasi pag nananalangin ka, pag nasagot na ni Lord, di ba? Praise God! Nalubos ang kagalakan mo. Amen. Amen? Nanalangin ka, kapatid. Walang imposible sa Diyos. Just wait a proper time. Ano mang ginawa sa inyo ng tsaklo, nilagpornas ka man ng todo ng tsaklo, binurara, binago niya buhay mo. Kapag tutuhanan kang buong nagbabalik loob sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Amen. Hello, sapagkat ang Diyos, hindi siya Diyos na nakatingin sa nakaraan. Hindi, ayaw ng Diyos pag-uusapan yung nakaraan. Gusto niya ngayon yung pagbawi mo, gusto niya ngayon yung pagiging totoo mo sa Kanya. At ang awat habag ng Diyos ay hindi pahuli sa bawat isa sa atin. Habang nabubuhay ang tao may pag-asa. Kahit sinabi mong imposible, no, walang imposible sa Diyos kung manampalataya ka at mag-ayos ka ng buhay sa Diyos. Nakuha mo ba natin mga kapatid? Amen. Dahil ang Diyos, ganun siya kabuti. Hindi siya nakatingin sa ating mga kasalanan, sa ating mga nakaraan. Nakatingin siya sa ating pagbabago. Amen. Ito, kailangan malinis. Ito, kailangan malinis. Ito, kailangan malinis. Ang mga paa natin, kailangan pipiliin natin ang mga lugar kung saan tayo pupunta. Dapat, hindi natin pupunta ng piros, mga clubhouse, mga pasukalas, buhan. Hello! Hello! Amen. Hindi na tayo nakakarating dyan sa mga lutuhan. Hindi na tayo nakakarating dyan. Kulay ng Panginoon, tumataya ka pa ng luto. So, kung napagsisimulan sa Lord dyan, nagbabra ka pa, nag-waiting ka pa. Kung ano mang ginagawa mong sugal. Kapatid, huwag ka na magpupunta din sa pasugalan na yan. Mapapahamak ka. Pagsisiyan mo yung talikuran mo yan. Parang awang mo na. Dahil lahat tayo namamatay, harap tayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Tanong po ba natin? Walang Krisyanong sugarol. Christian na eh. Tagasunod ka ni Kristo. Kung si Kristo sugarol, magsugal ka eh. Amen? Amen. Hello? Kung si Kristo magmumura, eh bilay Christ tayo, magmura tayo. Sinungalingan tayo. Gawin na po natin eh. Yan si Christ eh. Pero hindi nga ganun si Christ eh. Wala kay Kristo lahat yan eh. Amen po ba? Kasi hindi nga kay Christ yan eh. Espiritu ngayon ng sanlibutan eh. Amen po ba? At kapag meron ka ganyan na sa espiritu ka sa sanlibutan, hanggang sanlibutan ka lang hindi ka papasok ng langit. Ganun po ba natin, church? Amen. Pag nasa Panginoon na po tayo, linisan ang buhay. Worship God with a clean heart. Amen. Amen? Kaya lahat ng kasalanan na nasa atin ngayon, kapatid, hindi ka kinukundina ng Diyos. Una po yan sa pagsisisi pagdalit. Amen.
Pagsisihan. Sa salitang Griego, ang salitang repentance ay metanoia. Sa salitang Hebrew, ang salitang repentance ay teshuvah. Amen? At mga kapatid ko, alam niyo po ba, kapag nagsisisi ka at tumalikod ka sa kasalanan mo, eto mangyayari pagganap. Buksan natin at bibigyan natin sa Acts chapter 8, verse 19 to 20. Sige po, basahin mo, i-jot down mo sa buhay, sa puso mo. Kung meron kang notebook at ballpen dyan, ilista mo. Iminatandaan mo. Ang sabi mo rito, sa 9:8, ang sabi ko, kasi si Paul, nasa simula ko sa chapter 9. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Kapatid, ito po, kapag tayo po ay nagsisisi ng ating mga kasalanan, nagbabalik loob sa Diyos, buburahin ng Diyos lahat ng ating kasalanan. At tayong lahat may pag-asa. Kasi buhay pa tayo, ang patay ang walang pag-asa. Huwag mo sabihin, wala na akong pag-asa. Talagang, ang laki na ng gawa ko sa lanan, malaki na, wala na, di wala na akong pag... Huwag kang makinig dyan sa kasinungalingan ng kawan. Habang bubuhay ang tao may pag-asang magsisi at Amen. magbagong buhay para pumasok ng langit, mapawi, mabura ang kanyang mga kasalanan at wala nang alalahanin pa ang Diyos kahit isa. Amen. Amen. Ganun po ba natin, church? At ito pa. Una, buburahin na po ng Diyos ang mga kasalanan natin. Ito pa sa 20. Okay. Upang ang mga panahon ng kaginhawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. Kapatid, eto ha, kapag nagsisisi ka at nagbalik loob sa Diyos, magbagong buhay, una, mapawi yung mga kasalanan mo. Amen? So pag napawi na yung kasalanan mo, makapagsimula ka na ngayon sa panibagong buhay. Amen. Wala na eh. Okay, sunod. Upang ang mga panahon ng kaginhawaan ay dumating muli ng Panginoon mula sa harapan ng Panginoon at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo. Kapatid, sa pagsisisi, pagtalikod, at pagbabalik loob sa Diyos, kapatid, ikaw tandaan mo, ang mga panahon ng kaginhawaan. Ang mga panahon ng kaginhawaan ay dumating. Amen. Ibig sabihin, ang kasalanan pala na hindi natin pinagsisihan, ito yung nagpapabigat sa ating buhay. Pero kapag nagsisisi ka na, pinalikuran mo na, yung panahon ng kaginhawaan ay dumating darating. Hello! Amen. Yung kahirapan ng buhay ay mawala. Ang kaginhawaan ng buhay ay darating. Nanawa ko ba natin mga kapatid? Amen. Yung kalungkutan, yung mga darama mo mga ang dami mong naramdaman na hindi natin gusto. Alam nyo, mawawala mo lahat yan. Bakit? Pag dumating na ang kaginhawaan, wala nang kahirapan. Amen. May exchange! May pagpapalit! Kaya kapatid, huwag mong kalimutan. Tao sa puso. Ano mang nasabi rito, ano naisip rito, ano nagawa rito, ano man po yung
nagawa ng paa, mga body parts natin, huwag po natin ipaggamit kay Satanas. Ito sinabi ng Romans chapter 6. Revelation po yun ni Brother Kids kagabi. Huwag nating ipagamit kay Satanas ang ating mga mata, ang ating bibig, ang ating tenga, ang ating mga kamay, ang ating mga paa. Lahat po ng ating body parts ang may karapatang gumamit dahil ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos lang ang may karapatang gumamit, hindi si Satanas, hindi ang kasama. Amen po ba? Amen. See? Yun mo, pag nag-repent ka pa lang, buburahin na ni Lord lahat ng kasalanan mo. Amen? Kaya ngayon, nag-isip-isip ka na talagang magsisinako. Binura na ng Diyos yung kasalanan mo. Burado. Wala kayong kasalanan, lumabas ka, lumakad ka na may kalinisan, may panibagong buhay. Kapatid, huwag mo kalimutan. May mga mabubuting bagay na hindi pa nangyayari sa buhay mo na pangyayari ng Diyos. At kapag nagsisi ka, nagbalik loob ka, darating na po ang kaginawaan ng buhay. Amen. Basta, tayong lahat ba? Kapag tayo sumasamba, iingatan natin yung buhay natin. Kung mayroong gusot sa buhay mo ngayon, may panahon pa, kailan ka mag-ayos? Ngayon. Baka bukas, wala na tayo. Huli na ang lahat. Amen? Dalangin ko na itong paglilinis na yun ay dumating sa ating mga buhay. Alam niyo, wala po tayong kakayanan na baguhin ang buhay natin. Ang sabi ng iba, uy, Brad, sumamba ka na. Ako, hindi ko eh. Kasi nasa kasalanan pa ako. Sa kanilang pagbago na ako. Mali. Ang Diyos na ang magbago sa iyo eh. Sino ba ginintay mo dyan sa labas? Labas ng Panginoon. Wala namang pwedeng magbago sa iyo. Ano? Maghihintay ka ng mga kalamidad sa buhay mo para magbago ka. Huwag mo nang hintayin yun. Masakit yun. Masaklap yun. Marami kasi nga may tao eh. Sa kanilalapit sa Diyos, pag may kalamidad yung dumating. Pero salamat sa mga kalamidad. Dahil sa mga kalamidad na dumating sila sa Diyos. Amen? Pero kung natin natintayin mo lang ang kalamidad, pwede naman magsisi niya magbagong buhay kaya walang kalamidad. Amen. Amen? Amen po ba? Amen. So church, palampasin pa po ba natin yung mga buting bagay na pangyayari ng Diyos sa ating buhay? Eh ngayon na, gusto natin guminhawa, gusto natin, di ba? Darating na po yung kaginamaan. But truly, in our hearts, talagang nagsisisa tayo tumalikod sa ating kasalanan. Naunawan po ba natin? Gusto po ng Diyos ng lahat ay maligtas. At gusto po ng lahat ay dumating sa pagsisisi. Alam niyo kung bakit buhay pa tayo ngayon? Sabi ng 2 Peter 3:9, binibigyan niya kasi tayo ng pagkakataon pa, panahon pa para makapagsisisi. Amen. Kasi, alam niyo mga kapatid, ngayong mga panahon na to, na buhay pa tayo, wala tayong gagawin kundi magsisi. Tumalikod, magbagong buhay. Amen. Amin po ba? Wala po tayong gagawin. Ano po ba natin mga kapatid? At alam niyo po ba? Ang sabi ng Lucas chapter 13 verse 3 and 5, kapag hindi kayo magsisisi, mapapahamak din kayong lahat. Ganun talaga ang pagsisisi, ang pagbagong buhay. Pag hindi tayo nagsisisi ngayon, anong hintay natin? Maghintay tayo mabuting bagay?
Wala. Ang naghihintay sa atin kapag hindi tayo magsisisi sa ating kasalanan, magbagong buhay. Walang iba kundi kapahamakan. Si David ni Jesus yan sa kanyang gospel sa Luke chapter 13, verse 3 and 5. Amen? Hindi natin kaya magbagong buhay. Ang may kakayanan na tulungan ka ay si Jesus lang. Yung mga nahihirapan na magbalik loob sa Diyos, magsisisi sa Diyos, siya lang! Si Jesus lang po ang may kakayanan baguhin ka. Manalangin ka kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus. Lumuhod ka kay Jesus. Umiyak ka kay Jesus. Yan lang po ang tama natin gawin. Amen. Humingi po tayo ng abang kay Jesus. Sabihin po natin, Panginoon, hirap na po ako sa kasalanan ganito. Ayaw ko na po ganito, Panginoon, sa kasalanan ganito. Ayaw ko na po, Panginoon, sa kasalanan ganito. Panginoon, kabagan niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Ayaw ko po mapahamak. Ayaw ko po pumunta ng impyerno. Panginoon Diyos. Ayaw ko na po ng kasalanan ganito. Kapatid, humingi ka naman ng tulong sa Diyos para hindi ka na magawa sa kasalanan. Baka hindi ka pa humingi. Hello? Hindi ko masamang sumamba, magbasa ng Biblia, manalangin. Pero hindi ko nagtatapos ang lahat yan. Hindi natin matatapalan sa pamamagitan ng ating pagpunta sa lugar na ito, bagamat napakalagang dumating tayo sa lugar na ito para makakain ang ating kaluluwa ng tinapay ng buhay para mabusog. Amen? Hindi po natin matatakpan sa ating pagsamba. Inan po ba, pagbabasa ng Biblia, kung napasamahan, kailangan po natin yun. Pero ang gusto ng Lord, nagsisisi ka na ba? Nagtutuwanan sa puso mo? Nagbalik loob ka na ba sa akin? Nagbagong buhay ka na ba? Amen? Hello, mga kapatid! Tandaan po natin kung bakit si Jesus ay napako sa krus upang dalhin ang lahat ng kasalanan mo sa krus. Amen! Kinuha ni Jesus ang lahat ng kasalanan mo upang dalhin niya sa krus at ipako roon. Lahat ng kasalanan mo sa krus, dinala niya sa punong kahoy ang iyong mga kasalanan. Bakit? Anong dahilan? Anong reason? Kung bakit dinala niya ang lahat ng kasalanan mo sa cross? Para wala ka ng kasalanan. Amen? At bakit niya dinala sa cross ang kasalanan mo? Para mamatay ka na sa kasalanan. 1 Peter 2:24, ilista mo yan. Pagpulay-pulayin mo yan araw at gabi kung bakit namatay si Jesus Christ. Upang mamatay ka na sa kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dapat ang ating buhay habang sumasamba, matuwid na. Kalabitin mo yung katabi mo, kumusta ang buhay mo? Matuwid na ba yung buhay mo? Kalabitin mo! Kumusta ang buhay mo habang sumasamba ka? Matuwid na ba? Kapatid, alam ko mahirap magbago. Amen? Mahirap. Pero alam nyo, ito yung maganda. Kapag nahirapan ka, tumuloy ka lang sa Lord. Kahit nasa kasalanan ka pa rin, kasi natutuso ka, tumuloy ka pa rin sa Lord. At lagi kang makinig, lagi kang magbasa ng Bible. Alam nyo, lalaya ka pa rin, mawapa, walang bisa pa rin yung ginagawa ni Satanas sa buhay mo. Amen. Kung baga sa babae at lalaki, pag iniwan na yan, victims of love ka na. Amen po ba? Na victim of love ka na. Ganun ka rin na victim of kasalanan ka lang, biktima ka ng kasalanan. Kaya kung nabiktima ka ng kasalanan, wala kang kakayanan, Lord, ito pa rin ako habang sumasamba. Tumutong ka. Habang sumasamba,
Di kita pinukundina. Tumuloy ka na. Tuloy lang. Pero ha, mangarap ka na lumaya ka dyan. Amen. Amen. Amen! Amen. Yung iba kasi wala na akong pangarap na lumaya eh. Pero kalabitin ang katabi mo, salamat ha, at nangangarap ka lumaya ka. Salamat sa nangangarap ka lumayas. Kalabitin mo din, manangarap ka. At bago nawa dumating si Jesus o bago tayo mawala ng mininga, nakapag-decide ka na sana na makalaya dyan sa nakagapos Amen. sa kasalanan. Ano man yan, kahit hindi bisyo, anong kasalanan. I pray to God, nangangarap ka rin na someday, Diablo, iiwanan din kita. In the name of Jesus. Ayaw ko na sa'yo. Nagsawa na ako. Nagkakasakit ako. Dahil lang sa'yo. Sa katutsun sa akin. In the name of Jesus, mapawalang bisa ka sa katawan ko. Amen. In the name of Jesus. Amen. Nalaman mo ba natin mga kapatid? Amen. So, kapatid, ano po bang sinasabi sa atin ng Lord sa araw na ito? Kapag nagsisisi ka, tumalikod kasi magkasalanan, nagbagong buhay ka, una, mangyari sa buhay mo, paghahalitan ka ng Diyos. Amen. Gusto mo ba natin paghalian ng Diyos? Amen. Siyempre, pag hindi tayo pinagalian ng Diyos, dalawa lang yan, si Satanas nag-aari sa'yo. Kung ano yung papagawa niya sa'yo, gagawin mo. Kasi siyang boss mo eh, siyang nag-aari sa'yo, siyang hari mo eh. Amen? Pero, kapag nagsisisi ka, genuine na, totoo ha, tunay ha, may pag-iyak. Amen? Pag-ariyan ka ng Diyos. Amen. Pangalawa, mapapawi ang lahat ng kasalanan mo. Buburahin na ng Diyos paano ka man kasama noon, kasalbahin noon. Buburahin ng Diyos lahat yun, wala siyang alalahanin. Amen. You are now set free. Pangatlo, narinig natin kanina, ano, yung kaginawaan ng buhay ay darating. Amen. Pero mo, pati kalungkutan, kabiguan, mga hati, mga kirot, ipapalikot ng Diyos yan kasi nagpapahirap sa'yo, di ginawa ka na ngayon. Amen! Alam niyo, kung nasasaktan ka ngayon o natatamaan ka, sumambang ka. Amen. Pero kung hindi ka nasaktan, wala na, hindi ka sumambang, unang kwenta, ay, papunta mo rito. Amen! Pero kung may natutunan ka, meron kang natandaan, sumamba ka nga. Amen. And you are blessed. Amen. Wala pa ka natin. At mga kapatid ko, hindi ko na pinag-aralan mga kapatid ko. Ang Holy Spirit lang talagang ating great teacher. Pang-apat. Si Jesus Christ na isinugo ng Amang Diyos ay darating sa iyo. Amen. Darating sa iyo. Maging kasama mo si Jesus Christ sa buhay mo. Ayaw mo noon, si Jesus na healer, provider, protector, director ng buhay mo, peacemaker ng buhay mo, tumating na sa buhay mo ngayon! Amen! Ang palad mo! Ano mo ba natin? We do not confess. Pag ikaw tutuhanan na nagsisi ng kasalanan mo, huwag ka na mag-confess sa mga negatives. I-confess mo na ngayon, I am healed, I am blessed, I am victorious. Amen po ba? Amen. Victorious forever. Ako'y magtagumpay, ako'y magaling na, ako'y magpinagpala na, ako'y mapayapa na, ako'y masaya na. Amen po ba? Amen. Yan ang natin i-confess mo. Because the name of God is I am. I am blessed. Amen! Amen. Again! Huwag niyong kalimutan. Kung sinabi na kay Moses, sabihin mo na isinugo pa ni ako nga. Ano yung best nun? I am. The name of God is I am. So you must attach whatever you're going to speak, you will attach in the Lord. Because God is I am.
So, I am blessed. I am healed. Kahit may sakit ka, sabihin mo, I am healed. May wala kang pera, I am rich. I am rich, very rich. Because you attach your words in the name of God. I am. Amen? I am victorious forever. Do not say anything bad. Like I don't have money. Amen? I have diseases and diseases. Malungkot ako ngayon. No, don't say that. I am happy today. Amen. 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 Hello. Masaya ko sa araw na ito, pero nabintan mo at malungkot ka. Yung spirit of happiness mag-invade sa iyo ngayon. Amen. Hindi ako malungkot, masaya ako. Dahil ligtas na ako. Amen. Dahil kasama ko si Jesus. Dahil nagsisi na ako, tumalikod at nagbagong buhay. Dumating na si Jesus sa ating buhay. Kasama na natin ang Diyos. Kasama natin si Jesus. We claim the defeat. Amen. Amen. Church, meron po ba na natutunan? Ipabuhay po natin. Don't just be a listener, but a doer of what we heard today. Amen po ba? Ano ba po ang ating narinig ngayon? Ipabuhay. Sabihin natin ngayon, ang pamilya ko ay ligtas. Po ay ligtas na. Amen. Hello. Ang pamilya ko ay blessed na. Dapat matuto na tayo magsalita ng ganyan mga Kristiyano. Hindi ko anong kinukonfess natin yung mga bad. Yung mga pangit na confession. Amen po ba? Masaya ako ngayon. Ay, masaya. Bye-bye. Masaya. Amen. Pero, nakakaranas ka ng kalungkutan ng buhay. Alam nyo, pag hindi nyo sasabihin na I'm happy, yung kalungkutan ng buhay, sasakupin ka na nun. Magiging malungkot ng buhay mo habang panahon. Pero pagka nagparamdam sa kalungkutan, no, I am happy. Amen? Nagparamdam siya, no, I am healed. Jesus name na yes. Amen po ba? Wala kang pera, I am rich, very rich. Oh, magsasyaga ka ng mga blessing ni Lord. Darating na kasi tinatawagan mo na yung riches of the heaven. Amen po ba? Layatan mo na ito. Amen. I-confess mo, ang anak ko, magaling na. Kaya ang natay ni Siri, malusog na. Amen. Malusog na na. Amen. Malusog din mata mo, yung baga mo, yung bituka mo, yung mata mo, yung body parts na may kapansanan, malusog na yan in the name of Jesus. I speak that good thing in your life in the name of Jesus, malusog na lahat. Amen. Amen. Yan lang po eh, because we are people of faith, dapat puro panampalataya ang ating bibig. Kasi ang sabi sa Romans, ang sabi roon, the just shall live by faith. Amen po ba? Ang panampalataya ay mabubuhay sa panampalataya. Amen? Again mga kapatid, mahirap magbagong buhay, pero tumuloy ka lang sa Panginoon, tutulungan ka rin ng Diyos. Lalaya ka rin dyan sa mga kahinaan mo. Amen? Sige po, tutulungan tayo ng Diyos mga kapatid para lumaya sa ating mga kahinaan. Amen? Kasi ang pagbabago ay hindi naman po magic. Pero kung magbago po ay pinagkasalamat sa Diyos, lahat ng beneficiary ng langit masasalunod na kaagad. Amen? Lahat tayo.